Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Kung saan man naroon ang ating mga kaibigan na wala sa Pilipinas at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos dito po sa ating Bible Reading Daily. Isa pong magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan lagi mga kaibigan. At sa mga taga-Pilipinas naman mula Luzon, Visayas, Mindanao, stay put lang po tayo mga kaibigan. Kasi may malamig na kondisyon ng panahon, merong mainit at merong tag-ulan. Manalangin lang po tayo at ang Diyos na po ang siyang bahala sa lahat. At sa oras pong ito, tayo po ay nagpapasalamat na naman sa ating Diyos dahil andito na naman po tayo sa ating Bible reading pang day 89. Praise God, praise the Lord. Hallelujah, amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat. At gaya po ng aking sinumpaang pangako sa Diyos, habang ako po ay naririto pa, habang may buhay pa, ay patuloy ko po kayong babasahan ng salita ng ating Panginoon. At sa gabay at patnubay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay magpapatuloy na sa ating Bible reading. Kaya mga kaibigan, sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po uli ng Hukom. Nasa Hukom pa rin po tayo, chapter 16. Ito po ang kwento ni Samson, si Samson sa Gaza. Sabi po rito sa Hukom, chapter 16, minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Nalaman ng mga Filisteo na siya'y naroon kaya't pinaligiran nila ang lugar na yaon at magdamag na nagbantay sa pagpasok ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga ngunit tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit nang hating gabi na'y pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sina Samson at Delilah. Sa kapatagan naman ng Surik ay may isang dalagang ang pangalay Delilah. Nabighani rito si Samson, nilapitan ito ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, gawan mo ng paraang malaman kung ano ang sikreto ng kanyang lakas at ng mabihag namin. Sorry po. Pag nagawa mo iyan, bibigyan ka namin ng tig 1,100 pilak, 1,100 na pilak ang offer. Kaya't nang dalawin siya ni Samson, itinanong niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para hindi ka makalaban? Sumagot si Samson, pag ako'y ginapos ng 7 yantok na sariwa, hindi na ako makawawala. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya'y binigyan nila ng 7 yantok na sariwa na igagapos kay Samson. Samantala, may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Ang yantok na nakagapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang marupok na tali. Kaya ay hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, hindi mo ako mahal, bakit ayaw mong sabihin sa akin kung paano ka nagagapos nang hindi makawala? Kaya sinabi ni Samson, pag ako'y ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makawawala. Si Delilah ay kumuha ng bagong tali at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. At ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang lumalagot ng sinulid.
Sa kabilang kwarto naman, naroon pa rin ang mga Filisteo. Kaya sinabi ulit ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niluluko mo ako. Ayaw mo pang sabihin kung gaano ka magagapos nang di makawala. Sinabi ni Samson, pagka pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, hindi na ako makawawala. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson! May dumarating na mga Filisteo, ngunit siya'y gumising at dalidaling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 bisis mo na akong niluloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang ukil-kil niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay itinalaga na ako sa Diyos. Kahit kailan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya pag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nadama ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya't nagpasugo siya sa mga pinunong Filisteo. Ipinasabi niyang nagtatapat na si Samson, kaya maari na silang magbalik sa Surik. Nagbalik nga roon ang mga pinuno. Dala ang pirang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos ginising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya ay makawawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang nilayuan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza. Tinalian ang tanikalang tanso at pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. At doon unti-unting humaba uli ang kanyang buhok. Ang kamatayan ni Samson. Minsan nagkatipon ang mga pinunong Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y nakita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng niloob ng ating Diyos-Diyosan na tayo magtagumpay laban sa dumupig sa atin at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinagtayo sa pagitan ng 2 malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito at sasandalang ako. Ang gusali nagsisikip sa dami ng tao, babae at lalaki. Lahat-lahat ay may 3,000 naroon din ang mga pinunong Filisteo. Masaya silang pinapanood si Samson. At nanalangin si Samson, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Sinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa 2 poste sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mga Filisteo, sama-sama tayong mamamatay ngayon. Tinipon niya ang nalalabipan niyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at kasamang bumagsak ang mga pinuno at lahat ng Filisteo naroon. Kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong kanyang kalakasan. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zorah at Estaol. 20 taon siyang naging hukom sa Israel.
Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan, sa pagkabasa po natin ng buhay ni Samson. At nakita na naman natin dito ang pangyayari. Mamaya na po natin tatalakayin. Ituloy po natin sa chapter 17, ang Diyos-Diyusan ni Mikaya. Sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang isang tao na Mikaya ang pangalan. Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko, ang mga pilak na ito'y inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para sa aking anak. Kaya nga po, ibinalik ko sa inyo, tugon ni Mikaya. Nang ibalik ni Mikaya ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 at ibinigay sa isang platero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikaya. Si Mikaya ay may sariling dambana. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyusan at ang saserdote niya ay isa sa kanyang mga anak. Nang panahong iyon, walang hari ng Israel, kaya malayang nagagawa ni Numan ang kanyang maibigan. Samantala sa Bethlehem, Juda, ay may isang kabataang Levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, nadaan siya sa bahay ni Mikaya sa kaburulan ng Ephraim. Tinanong siya nito, taga saan ka? Ako po'y buhat sa Bethlehem, Juda, at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan. Sagot niya, sinabi ni Mikaya, kung gayon, dito ka na. Ikaw ang gagawin kong tagapayo at saserdote. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon bukod sa damit at pagkain. Pumayag ang Levita sa alok ni Mikaya at siya itinuring nitong parang tunay na anak at tinalaga siya bilang saserdote at doon pinatira. Sinabi ni Mikaya, ngayon, natitiyak kong ako'y pagpapalain ni Yahweh pagkat mayroon akong isang saserdoting Levita. Dito po tayo magtatapos ngayong araw sa ating pang day 89 na Bible reading. Pagpasensya ninyo na mga kaibigan ha. Maraming mga boses kayong naririnig dahil po may parating na basura. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita na atin pong nabasa 2 chapter mula po sa chapter 16 at 17. Okay, balikan po natin si Samson mga kaibigan. Si Samson ay ang kahinaan na naman ay babae. Noong una, babae, pangalawa, babae uli na nagpahamak sa kanya dahil si Samson ay tapat kay Delilah, ngunit si Delilah ay hindi tapat kay Samson. Hindi niya na-discern yung walang katapatan na pagmamahal ni Delilah sa kanya. Kumbaga ay ginawang patibong, ginawang tawag dito, ano bang pwedeng itawag natin kay Samson? Para siyang ginawang laruan ni Delilah dahil lang sa salapi. At ito naman si Samson, ay mahal niya siguro si Delilah. Kaya yung kanyang ingat-ingatan at pinakatago-tago na sekreto kung bakit siya ay nagkaroon ng lakas. Dahil sa babae ay nahulog na naman sa patibong ni Delilah si Samson. At sa ating mga buhay, mga kaibigan, talagang marami pong patibong ang kaaway. Sabi ko nga po nung kahapon yung mga content ko sa tawag dito sa Facebook ay bagamat exercise lang, pero hindi ko po alam na meron pong patibong ang kaaway para po ako doon matalian. Pero salamat sa Diyos dahil ang kabutihan ng Diyos pa rin ang aking nakamtaan yan. So maging wise po tayo, maging alerto po tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Baka maya-maya napahamak na tayo dahil po sa ating pagtitiwala sa ating kapwa-tao.
Naalala ko po yung mga nakakulong sa ibang bansa na dahil po sa bayad na malaki, bitbitin lang yung parcel, dadalhin sa eroplano at pagdating doon sa ibang bansa ay merong pag-aabutan doon, yun pala ay mga pinagbabawal na gamot at nakakatakot. Dahil po sa pera ay hindi naging alerto ang tao kasi yung malaki ng bayad, yun po ang titignan. At ito naman si Delilah, yun din. Ang kanyang tinignan na kapag nalaman niya ang lakas ni Samson ay magkakamal din siya ng salapi. At ito naman si Samson, hindi po niya na-discern ang masamang plano ni Delilah sa kanyang buhay. So purihin po ang Panginoon. At ito naman pong chapter 17, ito si Mikaya ay talagang gumawa na naman ng Diyos-Diyosan. Alam niyo mga kaibigan, no? Ang kwento ng mga Israelita, no? Paulit-ulit na gagabayan sila ng Diyos, pagpapalain, pero paulit-ulit din nila nasasaktan ang puso ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan at dito sila sasamba. Kaya sa ating mga buhay, mga kaibigan, kapag tinalikuran na talaga natin ang lubusan ang mga Diyos-Diyosan, wag na po nating balikan at going straight na po tayo sa Panginoon. So, ayan, maingay po ang aking apo. Dito ko na po tatapusin, mga kaibigan, itong ating Bible reading sa ating Day 89 Bible reading. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa ating Diyos. Salamat po sa araw na ito, sa ginawa ng Diyos na mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. Purihin ang ating Diyos, purihin ang ating Panginoon, purihin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Amen.